Nasa 200 milyong pisong halaga ng smuggled na agri-products na recover sa mga container van na ininspeksyon ng BOC at Agriculture Department mula China. Tiniyak naman ng BOC na pananagutin ang sinumang magtatangka na magpuslit ng mga iligal na kargamento sa bansa. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Aakalain mong simpleng kargamento lang ang container van na ito at tila ba mga lalagyan lamang na parte ng isang shipment. Pero sa pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng Bureau of Customs at Department of Agriculture, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng mga smuggled agri-products gaya ng isdang makarel. Parte ito ng higit 20 container van na nasabat ng customs kamakailan. Nabuksan na nga ng mga otoridad ang unang 2 container van kung saan may laman din ito mga smuggled agri-products. Ngayon na-confirm natin na talagang lahat ng buong shipments na yun ay smuggled goods, no? Like mackerel. And I actually went to the customs office to meet the commissioner nga para i-follow up yung mga cases nga kung ano nangyari. And I think the commissioner is happy to show. Please, go ahead, sir. Sabi ng ahensya, galing sa China ang shipment na ito ng maharang ng mga otoridad. Misdeclared din o hindi tama ang ibinigay na impormasyon ng mga laman ng kargamento. Ang inilagay daw kasi ng mga impormasyon ng laman ng kahon ay mga taro sweet potato balls. Aabot naman sa higit 200 million pesos ang halaga ng mga nasabat na pinuslit na agri-products. Ang ganitong kalaking halaga ng smuggled goods ay nakaka-epekto umano sa mga agriculture workers sa ating bansa kapag nakapasok na sa merkado. Kawawa yung mga fishermen natin, dahil siyempre lumalaot sila at nagsasakripisyo ng pati buhay, no? Lalo na ngayon mabagyo ang So sana naman kumita sila, di ba? Pero sa smuggling na ganito, sigurado mababawasan yung kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng BOC na mas babantayan pa nila ang mga shipments na pumapasok at lumalabas sa ating bansa, alinsunod na rin sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala umanong papalagpasin ng ahensya at mananagot ang kahit na sinong nagpupuslit ng iligal na kargamento. Sa ngayon ay naisampa na ang kaso at gumugulong na rin ang paunang investigasyon sa mga nahuling bulto-bultong iligal na produkto. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12 hinggil dito sa nangyaring pagpuslit nung smuggling ng mackerel. So meron tayong papanagutin dito sa tulong ng, of course, ng Department of Justice. Mahigpit nating ipatutupad yung pagbabawal at gagamitan natin yan ng specific provision ng mga batas upang mapanagot natin kung sino ang mga nagpasok nito. Babala naman ng pamahalaan sa mga magtatangkang magpuslit ng iligal na kargamento. Yung provision lalo na nung bagong batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, no? Mabigat yan. Meron niyang pagkakakulong, parusa, at tingnan nila yan, meron niyang no bail provision. Ibig sabihin, pag kinasuhan na sila dyan, sumampa sa korte, nasa kulungan na sila. Pinag-aaralan rin ng ahensya kung maidodonate ang mga nakulimbat na mga agri-products. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.